Patawa ang starting five of all-time ni Jimmy Butler. T. Jerome, hinug na sa Cavaliers. Swabe ng maglaro. Podziemski, nakuha ang tiwala ni Curry. Ngunit bago ang lahat, kung gusto nyo ng matibay na basketball shoes, Curry 10, mabibili lamang sa halagang 2,100 pesos. I-click ang link sa comment section or bisitahin lamang ang tfen.com for more quality shoes. Si Jimmy Butler ay gumamit ng isang Instagram filter para magbigay sa kanya ng mga koponan upang makapili siya ng mga pinakamahuhusay na all-time players upang bumuo ng kanyang starting five. Si Butler ay naglagay kay Donte DiVincenzo bilang point guard. Sinundan niya ng dating big man ng Rockets na si Scott Padgett bilang power forward. Sumama naman si Kyle Singler bilang small forward at Steve Novak bilang shooting guard. Bago niya tinapos ang kanyang lineup na si Al Horford. Malinaw na pinili ni Butler na gawing hindi seryoso ang kanyang koponan. Patuloy na iniintindi ang mga fans sa buong summer. Bagamat ang ilan sa kanilang mga biruan ay nauwi sa wala nang makuha ang Heat na Damian Lillard, malinaw na hindi natatakot si Jimmy Butler sa sinuman sa pagtungo ng 2023-24 season kahit pa mas naging mahirap ang kalagayan ng Heat. Paano kaya magpapakamit ang starting five ni Butler sa NBA? Dalawa lang sa mga pinili ni Butler na manlalaro ang kasalukuyang nasa NBA. Maaari namang maging magandang option si Donte DiVincenzo bilang point guard kung mayroon siyang walang limitasyong touches. Ngunit karaniwan ay mas magaling siya kung maliit lang ang role niya na pangunahing nagagamit ang depensibong kakayahan. Wala nang magagawa si Donte kundi maging lead guard ng lineup na ito. Ang average niya mga kaibigan ay 9.4 points, 4.5 rebounds at 3.5 assists noong nakaraang season. Hindi maganda ang relasyon ni Al Horford at Butler, kaya't mas nakakatawa pa na si Horford ang napili ni Butler sa lineup na ito. Average ni Horford ay 9.8 points, 6.2 rebounds at 3.0 assists noong nakaraang season at may kanya-kanyang enkwentro sila ni Butler sa playoffs. Nag-enjoy ng 8 taon na karera sa NBA si Scott Padgett kasama ang mga koponan tulad ng Jazz, Rockets, Nets at Grizzlies. Average niya ay 4.2 points at 2.7 rebounds sa kanyang karera at walang gaanong naging kasikatan. Pareho din ang sitwasyon ni Steve Novak na naglaro ng 11 seasons sa NBA at average na 4.3 points sa 9 na koponan. Ang starting five na ito ay malamang na walang tsansa na manalo. Mukhang iyon nga ang layunin ni Butler nang buuin niya ito. Mukhang may mga bagong kasapi ang Golden State Warriors sa kanilang koponan at ang pagpapalit ni Jordan Poole kay Chris Paul ang kumukuha ng maraming atensyon. Gayunpaman, may isang player na maaring hindi masyadong napapansin. Kinuha ng Warriors si Brandon Podziemski bilang ika-19 na pick sa NBA draft noong 2023. Kamakailan, binigyan din siya ng papuri ni superstar at kakampi na si Stephen Curry. Si Podziemski ay isang 6'5" combo guard na naglaro lamang ng 2 taon sa kolehiyo. Si Podziemski ay isang 6'5" combo guard na naglaro lamang ng 2 taon sa kolehiyo. Bilang bahagi ng Santa Clara Broncos, umiskor siya ng 19.9 points, 8.8 rebounds at 3.7 assists noong 2022-2023. Maaring kinuha siya ng Warriors bilang isang kabataang kapalit para sa kanilang mga veteran guards na sina Curry at Paul. At mga kaibigan, dahil dito, ipinagmamalaki siya ng best player ng koponan para sa mga ipinapakita niya. Labis na na-impress si Curry sa mga nagawa ng rookie at sinabi niya, si BP ay ipinapakita kung gaano niya nauunawaan ang laro ng basketball sa kanyang murang edad at kung paano siya kumpiyansa sa kanyang sarili. At ito'y kitang-kita tuwing siya'y tumutungtong sa parket. Magandang sorpresa yan. Napansin din si Podziemski sa kamakailang preseason game laban sa Lakers. At mga kaibigan, napansin din si Podziemski sa kamakailang preseason game laban sa Lakers. Nagkaroon siya ng double-double na may 10 points at 10 assists sa 50% shooting sa loob ng 26 minutes. Nagbahagi rin ng parehong impresyon si Warriors coach Steve Kerr tulad ni Curry. Nagbigay pugay si Kerr sa kanyang husay sa laro at sinabi niya magaling si Brandon sa pag-unawa sa laro. Siya ang laging nangunguna sa koponan sa deflection sa unang linggo o 10 araw o kahit anong panahon iyon. Lagi siyang isang hakbang. Lagi siyang isang one step ahead sa laro sa parehong depensa at atake. Magaling din siya sa pagro-rotate sa depensa, sa pagpasa ng bola sa buong court at sa pagsorpresa sa depensa sa pamamagitan ng cross-court pass.
may magaling siyang pakiramdam sa laro, dagdag pa niya. Bagaman pre-season pa lamang, isang magandang sorpresa ang ika-19 na pick sa draft para sa Warriors. Ang pagtitiwala ni Curry at Kerr sa kanya ay nagbibigay ng kumpiyansa sa kanya. Matapos ang pag-alis ni Donte DiVincenzo, kinakailangan si Podziemski bilang isang manlalaro na makikipaglaban para sa mga minuto sa posisyon ng point guard. Ang kanyang magiging performance pag-umpisa na ng regular season. Sa isang pre-season game naman mga kaibigan, kung saan ang Cleveland Cavaliers ay pinapahinga ang kanilang inaasahang starting lineup, ipinakita ng kanilang bench ang kanilang husay sa isang 120-89 na panalo laban sa Maccabi Rana ng Israeli National League. Lalo na, nagpakita ng malalim na ugnayan sa court ang duo ng mga guard ng Cavaliers na sina Chris Levert at Ty Jerome. Sa kanyang press conference bago ang laro, ipinalabas ni Cleveland head coach JB Bickerstaff kung paano magkasundo ang dalawa sa court at mukha namang tama siya dahil nasilayan ito ngayong gabi. Si Levert ay nagtapos ng laro na may 13 points, 6 rebounds, 5 assists at 2 steals. Ang kanyang 31 plus minus ay pinakamataas sa buong laro. Si Jerome naman mga kaibigan ay nakapagtala ng 15 points, 4 rebounds at magkasamang pinakamataas na 6 na assists sa koponan. Ang kanyang plus-minus ay pangatlo na sa laro na may plus 28. Mahalagang bahagi ng backcourt depth ng Cleveland sina Levert at Jerome. Ito ay dahil si Ricky Rubio ay pansamantalang nagpaalam sa basketball noong Agosto upang mag-focus sa kanyang mental health. Siya ay hindi sumama sa training camp ng Cleveland at hindi tiyak kung kailan o kung babalik pa siya sa koponan. Itong si Caris LeVert ay papasok na sa kanyang second full season kasama ang Cleveland Cavaliers. At noong huling season, ang 29-year-old ay nakakapaglaro sa loob ng 74 games at ang naging 30 dito bilang naging starters. Siya ay nakakapag-average ng 12.1 points per game at ang kanyang shooting ay umabot sa career high 39.1% mula sa 3-pointers. Ito ay unang season ni Jerome sa Cavaliers. Noong nakaraang season, nag-average siya ng 6.9 points. Nag-average siya ng 6.9 points at 3-0 at 3 assists bawat laro sa 45 games. At 2 beses siya naging starter sa Golden State Warriors. Nagtala rin siya ng career best sa field goal na 48.8% at free throw 92.7% percentage habang may 38.9% shooting percentage sa 3-pointers. Bagaman ang tandem ni Donovan Mitchell at Darius Garland ang pangunahing bahagi ng backcourt ng Cleveland sa season na ito, ang Levert-Jerome duo ay mukhang magiging mahalagang bahagi ng tagumpay ng koponan. Anong masasabi niyo dito mga kaibigan? Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track.